Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyo. Merry Christmas po. Araw-araw po Pasko. Araw-araw po talaga ang Pasko kasi ang handa sa Pasko ang Panginoong Hesus siya at ang kakainin. Kaya araw-araw po yung Pasko. Pero ang topic po natin ngayon sa gabing ito, ang ating pong paksa tungkol po sa abuloy. Yung ikapo at saka abuloy. Sa panahon po natin, pasya na lang puso ang utos po ng Diyos. Pasya na lang po ng puso. Wala na po yung ikapo, yung tithe, yung ikasampung bahagi, wala na po yung 10%. Kasi po yung 10%, sa lahi lang po yun ng Israel, pinag-utos yung ikasampung bahagi, 10%. Kasi po, nung kapanahunan po ni Moises yung 10%, sa panahon po natin, hindi na po acceptable yung 10%. Pasya na lang po ng puso. Ang pagbibigay na abuloy, hindi na po 10%. Pagka pinatutupad pa po yung ikasampung bahagi, bulaan po yung mga ganong pastor dahil pasya na lang po ng puso ang dapat sa tao, iutos. Pasya na lang puso ang pagbibigay, yung pag-aabuloy. Hindi na po acceptable yung 10%. Kasi po yung 10%, kaya po sila nagbibigay ng 10% na handog nila. Dahil po yung mga saserdote, wala pong manang lupa. Yung mga saserdote, yung angkan ni Levi, wala po silang manang lupa sa binahagi sa bansang Israel. Kaya yung 10% para sa mga saserdote po yun na sa mga tumutupad ng kanilang tungkulin ng pagkasaserdote para maging pagkain nila yung sa mga saserdote. Yung para panghandog sa Diyos sa pagkain din ng mga saserdote. Yun po yung kaya sila nagbibigay ng 10% ng tithe para po yung sa mga pagkain ng saserdote saka yung paghandog sa Diyos. Dahil wala po silang manang lupa yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi sila binigyan ng lupa dun sa bansang Israel. Yun po yung utos sa kapanahonan po ni Moises pa po yun, yung 10%. Pero tayo, nasa kautusan na tayo ng Panginoong Hesus, iba ng saserdote ngayon, hindi na po si Moises. Kaya yung sa panahon po natin mga Gentile, pasya na lang po ng puso, hindi na, kasi kaya sila nagbibigay nga ng 10% dahil nga sa lupa, yung inani nila ng katawan nila sa lupa, bibigay nila ikasampung bahagi. Inihandog nila sa Diyos sa saserdote para pagkain nila. Kasi wala po silang manang lupa doon, yung mga saserdote, yung mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sa panahon ngayon po natin, pasya na lang puso yung ibibigay, abuloy. Dadamay na lang po tayo sa gawain ng mga banal. Yun na po ang utos sa atin ngayon. Hindi na po yung 10%. Kaya yung mga naghihingi pa ng 10% sa mga miyembro, mga po yun, hindi po yung sugo, mga bulaan yun. Nangungula sila, hindi nila alam. Sa panahon natin, wala namang lahat tayo may lupa para magbigay ng 10% sa ating mga ani o sa ating katawan o nagtatrabaho tayo. Hindi naman lahat may trabaho. O ganun po yun. Kaya yung 10% para lamang po yun sa lahi ng Israel na pinatutupad yung panahon ni Moises. Sa panahon po natin ngayon, pasya na lang ng puso ang pagbibigay. Kasi iba na po ang saserdote natin, ang Panginoong Hesus na, hindi na po si Moises. Ang utos po ngayon,
pasya na lang po ng puso. Ito po, kaya po sila nagbibigay ng 10% para sa pagkain ng mga saserdote yun eh. Yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos, saka yung paghahandog. Kasi iba na po yung ating saserdote, oh. Sabi rito sa banal na kasulatan. Ang saserdote po kasi dati si Moises, ngayon po, nasa kautusan na po tayo ng Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo sa Hebreo 7:12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. O yun, pinalitan na po yung kautusan, hindi na po yung 10%, pasya na lang po ng puso. Kasi mga pagkain lang po yun ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Yung 10%, saka yung paghahandog sa Diyos, yung mga sa hayop nila, maghahandog sila ng mga malilinis na hayop, kung ano yung hayop na meron sila, bibigay nila yung ikasampung bahagi sa mga hayop, sa mga pananim, sa bunga ng kanilang katawan. Sa panahon ngayon natin, pasya na lang ng puso. Kasi iba na po yung saserdote natin, ng Panginoong Yesus na. Basahin ko po sa inyo muli dito sa Hebreo 7:12. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan naman ang kautusan. O yun, pinalitan na po yung kautusan eh. Kaya ang pagbibigay po, pasya na lang po ng puso. Hindi po tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises at ng mga propeta, sabi ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi, oh. Kaya tayo, para rin tayo ng ganap ng Diyos sa kautusan ng Panginoong Yesus. Ito po sa Gawa 13:39 ng Gawa. At sa pamagitan niya, ang bawat sumasampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay. At sa mga ito, hindi kayo aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. O hindi po tayo aaring ganap sa kautusan ni Moises, sabi sa banal na kasulatan. Sa kautusan tayo ng Panginoong Yesus, aaring ganap kasi yung utos nasa Panginoong Yesus na. Tinupad niya na yung utos, kaya nasa kanya na po yung kautusan. Sa Panginoong Yesus na po tayo manganganlong sa utos, hindi na po sa sa kautusan ni Moises. Ito po sa Galatia sa kapitulo 6, ang kabanatay 2. Magdalahan nga kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. O, sa kautusan po tayo ng Panginoong Yesus mananangan. Doon po, taaring ganap tayo sa kautusan po ng Panginoong Yesus. Kaya ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay naaring ganap eh. Wala na po tayo sa pagbibigay ng 10%, hindi na po yun. Kasi yung mga, mga pagkain lang po yun ng mga saserdote, yung mga dati. Kaya kung may nanghihingi pang 10% ngayon, mga bulaan po yun, mga matatakaw na aso po yun, sabi ng banal na kasulatan. Pagbibigay na lang po ng pasya ng puso. Kasi nga, yung dating mga saserdote, tagapagturo ng salita ng Diyos, wala silang bahaging lupa sa bansang Israel, kundi yung mga inihandog ng mga kapatid nila, yun ang kanilang mga kakainin at saka yung mga handog sa Diyos. Yun po, kaya wala na po tayo hindi na po acceptable yung pagbibigay ng 10%. Pasya na lang po ng puso. Ito po ang sabi sa kasi yung utos nun, wala na yun, hindi na po yun acceptable eh, yung mga panglaman lang po yun eh, hindi na po yun. Nasa kautusan na po tayo ng Panginoong Yesus. Binibigay nila yung kanilang po sa mga lahi ng Levita, sabi sa banal na kasulatan. Kasi nga yun ang pinakapagkain sa templo eh. Ito po sa Hebreo. Basahin ko po rito sa inyo sa Hebreo. Tamaangkan po yan ng mga Levita sa mga saserdote, pagkain nila yung 10%. Sa may Hebreo 7, ang kabanatay
5. Sa katotohanan, ang mga anak ni Levi ay nagsistanggap ng katungkulang saserdote. Ay mayroong utos na kumuha sa kaisampung bahagi sa bayan ayon sa kautsan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayun po, sa mga Levita po yun, Levita, mga saserdote para maging pagkain ng mga saserdote kasi nga wala silang trabaho yung saserdote kundi magturo lang ng mga salita ng Diyos at magandog sa Diyos ng mga hain. Kaya yung mga 10% binibigay nila sa Levita, sa mga saserdote. Kasi hindi sila nagtatrabaho ron. Ang trabaho lang nila yung magturo ng mga salita ng Diyos. Yung kapanahunan po ni Moises. Kaya yun, kaya inutos po yung 10% sa kanila. Kasi nga wala silang lupang, hindi sila nagsasaka, wala silang lupang ibinahagi sa kanilang Panginoong Diyos, kundi inihahandog ng mga kapatid nilang Israel, yun ang kinakain nila at hinahandog sa templo. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung sabi ng Diyos, para magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Kasi pagkain yun ng kanilang, ng mga tagapagturo, yung mga hinahandog nilang 10%. Sa panahon po natin ngayon, ano na lang po ngayon, pasya na lang puso ang pagbibigay. Ito po sabi sa Malakyas, kasi pagkain nga ng mga saserdote yan mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Dito po sa Malakyas 3, Kabanatay 8 hanggang 10. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, kain may, ninakawan ninyo ako, ngunit ninyong sinasabi, sano ka namin ninakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. O ninakawan nila pagka hindi sila nagbibigay doon Patuloy ko po. Dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kundi ko ibubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayun, pagkain ng mga saserdote kasi po yun yung mga ikasampung bahagi. Kasi hindi po sila, wala silang lupa, hindi sila nagsasaka. Yun po yung kanilang pagkain. Kaya nagbibigay sila ng ikasampung bahagi sa saserdote, kumukuha sila sa mga kapatid nila. Pero sa panahon po natin ngayon, dahil hindi naman tayo lahat may lupa para magbigay ng mga ating ani, pasya na lang ang puso ang kailangan dahil alam ng Diyos po yun. Darating ang panahon na dadami ang tao. Basahin ko po muli sa inyo rito sa Malakyas, Kapitulo 3, ang Kabanatay 10. Dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung di ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayun po, pagkain po kasi yun handog sa Diyos, saka mga pagkain ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, yung mga saserdote. Ganun po, gaya ko, ako tagapagturo pero wala po naghahandog sa akin. Sacrifice lang po ako ngayon. Tagapagturo ako gaya ko po ngayon, tagapagturo, wala namang nagbibigay, o ganun. Kasi utos po rin sa akin ng Diyos to, turuan ko kayo. Pero yung pagbibigay po sa mga saserdote, ano po yon, yung pasya na lang po ng puso, hindi na po yung Kasi nga wala silang lupa ron sabi sa banal na kasulatan Ito po basahin ko po sa inyo sa Bilang, kasi mahaba po to. Bilang 18.
Wala silang bahaging lupa doon sa ano, itong kabuuan ng bilang 18 hanggang 20, yung wala silang manang lupa ron sa ano sa bansang Israel. Kaya nagbibigay po sila ng ikasampung bahagi sa mga sasordote, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito po, basahin ko po, napakahaba po nito. Ito po basahin ko po yung 18. Iiksihan ko na lang po ang basa. Dito po sa Bilang 18, Kabanata 19:20. Lahat ng handog na itinaas sa mga banal na bagay na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinibigay sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae kasama mo na marapat na bahagi magpakailanman. Ipa ng asin magpakailanman sa harap ng Panginoon sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo. O yung pagkain nila yun, binibigay nilang 10% sa mga sasordoteng tagapagturo ng salita ng Diyos. Patuloy ko po. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanyang lupain. O yun, wala silang manang lupain kaya nagbibigay sila ng 10% sa mga sasordote. Sa mga pastor, ganon, sa panahon natin, pastor, tagapagturo, ganon. Sa lupain, ito, sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain. Ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. O wala silang mana ron na lupain. Kaya nagbibigay po sila ng 10% doon sa sasordote. Pero sa panahon po natin ngayon, pasya na lang ng puso. Pero pag kami nangihingi pong 10%, hindi po sugo yun, mga aso po yun. Kasi nasa kautusan na po tayo ng Panginoong Yesus. Mga aso yun, sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, sina'y nagsilihis sa kanilang sariling daan. Bawat isa ay sa kanyang sariling pakinabang. Pagka lumihis po kasi sa utos ng Diyos, sarili nilang pakinabang yun, yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko rin po sa inyo rito sa 44 ng Ezekiel 28 hanggang 30. Ito, may isang verse pa rin po rito sa Ezekiel 44, ang kabanata ay 28. At sila ay magkakaroon ng mana. Ako ang kanilang mana, yung mana nila yung Panginoon at hindi ninyo bibigyan sila ng pag-aari sa Israel. Ako ang kanilang pag-aari, yung Panginoon Diyos ang kanilang pag-aari sa mga sasordote. Sila ay magsisikain ng handog na harina at ng handog dahil sa kasalanan at ng handog dahil sa pagkakasala. At bawat bagay na tinalaga sa Israel ay magiging kanila. Ang una sa lahat ng unang bunga ng bawat bagay at lahat ng alay na bawat bagay sa lahat ninyong mga alay ay magiging sa sasordote. Inyo rin namang ibibigay sa mga sasordote ang una sa inyong masa upang pagpalain ang inyong bahay. At ang mga sasordote ay hindi kakain ng anumang bagay na namatay sa kanilang sarili o nalapa maging ibon o hayop man. Ayun. Yung hinahandog nila, pagkain po yun ng mga sasordote, yung mga inaabuloy nila. Ganun po. Kasi wala po silang lupain na sakahan, hindi sila nagtatrabaho. Ang trabaho lang po nila, magturo ng mga salita ng Diyos, maglingkod po sa Diyos at sa tao, tinuturuan nila. Yun po yung mga sasordote na binibigyan ng ikasampung bahagi dati. Pero ngayon hindi na po, pasya na lang ng puso sa panahon po natin ang pagbibigay. Pagka naghihingi pa ng ikasampung bahagi, kung ano-ano yung pinaghihingi sa inyo, hindi po sugo ng Diyos yun, mga aso po yun, sabi, naglist
Sila'y nagsili sa kanilang daan. Ito po ba? Matatakaw po yun, sabi ng Diyos. Ito po sa 53. Sabi ng Diyos, mga matatakaw na aso po yun. Pagka yung nangingi ng mga 10%. Ito po sabi ng, kasi hindi na po utos sa atin yun eh. Nasa kautusan na po tayo ng Panginoong Yesus. Yan na po yung saserdote natin. Ito po, basahin ko po sa inyo, pagka yung lumihis ng utos, sabi ng Diyos, mga bulaan yon, saka mga aso. Ito po sa Isaiah 56:11. O ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, na mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanyang pakinabang. O pakinabang lang nila yun eh, yung mga pastor na sumusuway sa utos ng Diyos. Wala po kasi ang Diyos sa mga pastor na sumusuway sa kanyang utos. Yung utos kasi yun po yung daan eh. Yung mga lumihis po ng daan ng Panginoong Yesus, hindi po yan sugo, mga aso po yan, sabi sa banal na kasulatan. Kaya hindi na po utos yung 10% sa atin, pasya na lang po ng puso. O basahin ko po sa inyo muli rito sa Ezekiel 44, ang kabanatay 28 hanggang 30. Yung mga pagkain nila, yung 10% na hinahandog nila, yun po yung pagkain ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, yung mga saserdote. Yun po, at saka yung mga hinahandog sa Diyos nung araw, mga tupa, kahit ano po hinahandog nila, happy po sila ron sa Diyos sa pagkain po ng mga saserdote. Dahil wala po silang trabaho, kundi magturo ng mga salita ng Diyos, tinuturuan po yung bayan, yung mga angkan ni Israel. Ito po, basahin ko po muli. At sila'y magkakaroon ng mana. Ako'y kanilang mana. At hindi ninyo bibigyan sila ng pag-aari sa Israel. O yan, wala silang pag-aaring lupa eh. Ako'y kanilang pag-aari. Sila'y magsisikain ng handog na harina. At ang handog dahil sa kasalanan. At ang handog dahil sa pagkakasala. At bawat bagay na itinalaga sa Israel ay magiging kanila. At ang una sa lahat ng unang bunga ng bawat bagay at lahat ng alay sa bawat bagay sa lahat ninyong mga alay ay magiging sa saserdote. Inyo rin namang ibibigay sa mga saserdote ang una sa inyong masa upang pagpalain ang inyong bahay. Ayun o. Pagkain po ng saserdote yon, yung mga 10% at saka paghandog sa Diyos ng mga handog na susunugin nung una. Yun po yung 10% sa pinatutupad lang po yun, yung tithe sa lumantipan. Sa panahon po natin, pasya na lang po ng puso yung dapat ibigay. Makikibahagi po tayo sa gawain ng mga banal, sabi sa banal na kasulatan. Ito po basahin ko po sa inyo sa Roma. Makikibahagi po tayo, makikidamay tayo sa gawain ng paglilingkod ng mga banal. Gaya ko, nagtuturo, wala namang bumabagi sa akin, walang nag-aabuloy. Ayun po, pero utos po sa akin ng Diyos to. Ito po sa Roma 12:13. Mapagdamay sa mga pangailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Ayun, dadamay lang kayo sa gawain ng Diyos. Ganun po ang utos sa atin ngayon, yung dadamay lang kayo, pasya ng puso kung gusto mo. Magbigay kayo, ganun, pasya lang po ng puso ang pagbibigay. Ito po, meron pang mababasa rito sa Galatia 6. Dadamay na lang po tayo sa gawain ng mga tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Pasya na lang puso ang pagbibigay. Ito po sa Galatia 6. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Yun, dadamay na lang po kayo sa mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Yun po yung pagbibigay sa atin. Yun po yung utos sa atin, yung pasya na lang ng puso, dadamay kayo. Wala na po yung 10% sa panahon po nating mga hintil. Yung 10% po kasi sa panahon po yun ni Moises.
yung siya ay sasordote. Ang sasordote po ngayon natin, ang Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyong muli sa Galatia 6:6. Tatapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ayun po, dadamay lang po kayo sa mga nagtuturo, mag-aabuli kayo. Pero pasya na lang ng puso ang utos po sa atin. Sabi sa banal na kasulatan. Ito po sa ikalawang Korinto, sabi rito, pasya na lang ng puso ang pagbibigay. Cheergiver na lang ngayon ang pagbibigay. Cheergiver sa English. Ito po, sa ikalawang Korinto 9:6 patuloy. Datapwat sinasabi ko na ang naghahasik ng bagya na ay mag-aani namang bagya na. At ang naghahasik sa sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayun, pagbibigay na lang po pasya na ng puso ang pagbibigay. Pag-aabuli ngayon, yung sa mga gawain ng Diyos, pasya na lang ng puso, wala na po yung tithe, yung 10%. O, basahin ko po sa inyong muli rito, sa ikalawang Korinto 9, kabanatay 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayun po. Ano lang po ang pagbibigay na pasya na lang po ng puso. Ganun po. Ang pastor po natin ngayon, karamihan po sa pastor ngayon, merong yate, merong helicopter. Yung mga bulaan yung mga ganon, yung merong mga mansion, mga bulaang pastor po yun. Yung merong yate, saka merong mga helicopter. Mga bulaang pastor po yun. Kasi nga yung mga tagapagturo, uliran po sila po yung tutularan natin, yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan hindi naman advisable sa Diyos yung magpakayaman yung saserdote. Mga pastor ngayon, mga saserdote, may barko, may aeroplano, may mansion. Hindi po yun. Kasi nga yung tagapagturo, uliran yun sila yung tutularan natin sa pamumuhay Sabi sa banal na kasulatan Ito, babasahin ko po sa inyo. Dito sa uliran sila ng nagsisampalataya. Sa 4:12 ng Timoteo. Ito po. 4:12 ng unang Timoteo po. Ito po, yung tagapagturo, yung mga sacerdote at pastor, sila po yung uliran na nagsisampalataya. Utos sa mga sacerdote, huwag kang magpayaman mga pastor naman ngayon, may mansion, may helicopter, o mayroong mga, di ba, mayroong mga, may yate, mga bulaan yung mga ganon, yung mga mayayaman na pastor. Ito po, basahin. Ang Panginoong Yesus nga, si Pablo, nangungupahan lang siya ng bahay. Wala siyang sariling bahay. Ang Panginoong Yesus, wala man lang unan. Kaya yung mga pastor na merong helicopter dyan, may yate, may mansion, mga bulaan po yun, mga aso po yun. Ingat po kayo yun. God bless po, ingat po kayo doon. Ito po yung mga sacerdote kasi, yung mga pastor, sila po yung uliran nung nagsisampalataya Ito po, sa may unang Timoteo 4:12, huwag ang makinig sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa panalita, sa pamumuhay uliran ng mga panalita, pamumuhay, sa pag-ibig, pananampalataya sa kalinisan, pamumuhay. Hindi naman utos na sa pamumuhay natin. Sabi nga,
utos yun, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, o di ba? Mga sasordote ngayon, mga pastor ngayon, may yate, may eroplano, o mga bulaan po yun. Basahin ko po sa inyo muli. Sa unang Timoteo 4:12, huwag amakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi kayo maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, panampalataya, sa kalinisan. Yung pamumuhay, yung pamumuhay marami nga yung pamumuhay nila. Meron silang mga may chopper, may mansion, ganun yung mga bula, may yaman. Ang Panginoong Isus walang mga, wala nga siya maunan, wala siyang bahay. Si Pablo, nangungupahan lang. Ito, meron din tayo mababasa dito sa unang Tesalonica 1:7 na yung mga tagapagturo, uliran na nagsisampalataya. Ito po sa unang Tesalonica 1, Kabanata 7, adapat kayo'y naging ulirang ng lahat ng nananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Yun. Yung mga tagapagturo, mga uliran yan si Apostol Pablo, siya ang pastor nung una, wala naman siyang mansion, wala siyang chopper, wala siyang yate. Kita nyo si Apostol Pablo, walang mansyon, nangungupahan lang. Ito po, basahin ko po sa inyo. Dito sa Gawa 28, Kabanatay 28. Maging hayag nawa sa inyo ang kaligtasang ito ng Diyos ay pinadala sa mga hintil, sila'y makikinig naman. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan. Yun, nangungupahan lang si Apostol Pablo ng bayo, wala siyang mansyon. Basahin ko po sa inyo muli. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan. At tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipag sadya. Yun po, yung mga nangangaral nung una, wala silang bahay, nangungupahan lang. Ang Panginoong Yesus, ganun din, nung nagkatawan tao, wala siyang bahay, wala nga siyang unan, sabi rito. Sabi ng Panginoong Yesus dito sa 8 ni Mateo. Ang mga tagapagturo, ang mga pastor sa sacerdote, sila yung uliran. Uliran ka nga sa pamumuhay. Tapos, ang dami dahil tuturo mo nga, huwag mag-ipon ng kayamanan. Pero yung mga bulaan yan, mga bilyonaryo, may yate, may helicopter. At yung Panginoong Yesus, wala siyang unan. At lumapit ang ito po sa Mateo 8:19 hanggang 20. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Tatapot ang anak ng tao, walang kahiligan ang kanyang ulo. Kita nyo nga, wala man lang siyang unan higaan ng Panginoong Yesus. Yung siya'y nasa lupa, hindi siya nagpayaman naging nagsiyaman nga yung mga miyembro sa kanyang karukaan, sabi sa 2 Korinto. Basahin ko po sa inyo muli dito ang Panginoong Yesus na sacerdote. Nung nagkatawan tao siya, wala siyang unan. Basahin ko po sa 8 Mateo Kabanatay 19:20. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapot ang anak ng tao, walang kahiligan ang kanyang ulo. Kita nyo nga, wala man lang siyang mauunanan, wala siyang mahigaan ng Panginoong Jesus. Hindi siya mayaman. Si Apostol Pablo, nangupahan lang din ng bahay. Mga bulaan ngayon, may mga mansion, may yate, di niya? May helicopter. Pagka ganun po, mga bulaan po yun. Sa inyo na po yun, kung magpapaloko kayo, sabi nga, ang lumis ng daan ng salita ng Diyos,
sarili lang nilang pakinabang yun. Luminis ng utos ng daan, sarili lang nilang pakinabang yun. Wala po doon ng Diyos. God bless po. Sana na unawaan nyo ang pagbibigay na lang sa ating sa panahon natin, hindi na po acceptable yung 10%. Pasya na lang po ng puso. Kasi nga, yung 10% para lamang po yan sa mga lahi ng Levita na wala silang baging lupa sa Israel, kundi yung mga ibinibigay ng kanilang mga kapatid, yung kanilang pagkain at saka paghahandog sa Diyos. Kaya po sila nagbibigay ng 10%. Tayo naman, sa panahon din natin, yung Gentile, hindi naman lahat tayo may lupa, hindi lahat may trabaho. Kaya nag-utos ang Panginoon, pasya na lang ng puso. Basahin ko po sa inyo, ang pagbibigay, pasya na lang ng puso at pagdadamay sa mga banal, sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po, basahin po sa inyo muli ang salita ng Diyos sa utos, sa abuloy, pagbibigay, ganun po. Ito po sa ikalawang Korinto, 9 ang kabanatay 7. Kapitulo 9 ang kabanatay 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Yun po. Pasya na lang ng puso, dadamay na lang po tayo doon. Kung ano po yung pasya ng ating puso, kung ano yung kakayanan natin, yun po yung ibibigay natin, dadamay tayo sa gawain ng mga banal o sa mga sasordote. Ito pa rin po sa Galatia 6:6. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ayun po, pasya na lang ng puso ang pagbibigay. Dadamay na lang po tayo sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pasya na lang ng puso. Wala po yung sapilitan na pagbibigay o itinakdang pagbibigay, kundi pasya na lang ng puso. God bless po. Merry Christmas po sa inyo. Ayan po ang ating aral, yung tungkol po sa pag-aabuloy. Ika po. God bless. Ingat po. I love you po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.